Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 28, simula talatang 16 hanggang 20. Matthew chapter 28, verses 16 to 20. At ganito po ang mababasa ng ating Ebanghelyo sa wikang Ingles. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Palakpakan natin ang Panginoon. Ang 11 kalahad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
Kaya pumayo kayo at gawin ninyong kalagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Ating palapakan ang Panginoon ng Panginoon. Okay, maaari na po magsiupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. At pinagpalang hapon, gabi, umaga, tanghali ang aking bati sa inyo. Saan man daw kayo nandoon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, tandaan po natin lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. At bago tayo magpatuloy, ngayong darating na linggo, May 26, tinanyayan po namin ang mga kabataan na mag-isa sa Tapat Pa Youth Sports Fest na magsisimula sa banal na misa sa ganap may 6 ng umaga sa San Lorenzo Luis Chapel, Central Signal Village, Taguig City. At pagkatapos, pagdating ng 8 ng umaga ay ang Sports Fest proper. At isasagawa ang Sports Fest sa Wellness Gymnasium, Central Signal Village, Taguig City. Yan po ay katapat ng San Lorenzo Luis Chapel at katabi po ng Central Signal Village Barangay Hall. Yan po ay open sa lahat ng mga kabataan para hindi mapaliwarak, no? Sa lahat ng kabataan dito sa Tapat Pa na maging lingkod ni Yahweh El Shaddai sa Tapat Pa chapters. Lalo hindi sila'y magiging susunod na mga lingkod ni Yahweh El Shaddai. Amen. At dahil po ay nasa 3 linggo, simula po o Lunes, May 20, ay hinihingayon po na after ng aking pangangaral, ay magkakaroon po ng pangalawang collection para po sa scholarship sa mga kabataan dito sa Tapat Pa na mag-e-enroll sa College of Divine Wisdom. Upang sa gayon ay kahit magkano po ang ipokolekta, ito po ay ibabalik ng Diyos ng gustong takal, siksik, digdig at umaapaw. Ang ibabalik sa inyo ng ating Panginoon. Wala na yata ako makausap. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. So kanina, sabi sa akin ni Sister Paima Wenceslao, tapusin ko daw ng mas maaga. Ako bakit? Ang sabi daw, meron daw banal na misa sa area ng BCDA. Ako, anong napapaloob ng banal na misa na yun mamaya pagkakaling ng gabi? Anong meron? Kapistahan ng kanilang patron, Mariang tumutulong sa mga Kristiyano. Amen. Mary Help of Christians. Sa Tagalog, Mariang tumutulong sa mga Kristiyano. Kaya
Kung napakinggan niyo po kanina sa Thomas, yung pong Ebanghelyo kanina umaga, yan po ay napapanahon. No? Kung napakinggan niyo po kanina sa Banal na Misa, sa Ambel, doon sa CDW Chapel, yan po ay, ito pong Ebanghelyo kanina, ito po ay connected doon sa nangyayari sa kasalukuyan. Kagaya ng mga balitang itinagulat ng sambayanan at ng buong Santa Iglesia Katolika. Kaya yung mga nagtutulak na gawing legal ang paghihiwalay ng mag-asawa, yan po ay, sabi ng Panginoong Hesus, yan po ay dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Amen? Sa mata ng tao, legal na paghiwalayin ang mag-asawa. Subalit sa mata ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos, hindi pwedeng kapaghiwalayan ang tao sa balat ng lupa kapag sila ay pinagsama ng Panginoong Diyos sa langit. Sang-ayon na kayo sa sinabi ng Panginoon? Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Anyways, ang ulo ng ating makalangit na balita ay tatawagin ko po The Great Commission of Jesus Christ, o mas kilala sa tawag na Christ's Great Commission. Yan po yung sinaysay ng Ebanghelyo ating natunghayan, kung saan may ipinahayag ang Panginoon sa labing isang alagad, ilang oras matapos ang kanyang maluwalhating pagkabuhay ng magmuli. At yun tinatawag na dakilang pagsusugo o the Great Commission of Jesus Christ. Now the question is, what Christ's Great Commission all about? Ano ang tungkol sa dakilang pagsusugo ng ating Panginoong Jesucristo? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing on Christ's Great Commission, there is all power and authority has been given by God to Jesus in heaven and on earth. Mayroong kapangyarihang hawak ng Panginoong Hesus sa langit at sa lupa. Ano po ang sabi ni Jesus sa Matthew 28:18? All authority in heaven and on earth has been given to me. Sa ibang English translation, all power has been given unto me in heaven and on earth. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Now, anong ibig sabihin itong verse 80 na yun? Ang ibig sabihin, hawak ng Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan. No? Meron kapangyarihang gumawa ng tanda, himala, kapagalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papapala, kapangyarihang pagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman, kapangyarihang magpalayas ng sari-saring demonyo, kapangyarihang magsalita ng iba't ibang wikang kaloob ng banal na Espiritu. Yan po ay hawak ng Panginoong Hesus na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang,
lalo na po sa inyo, mga mga mas matanda pa sa akin, o tingin tinatawag ko mga senior citizen, taas na kamay ng senior citizen. Aminin mga senior citizen. Ha? Ito po, alala ko po sa inyo mga senior citizen, ha? Huwag po kayong magsasabi na pasensya ka na, iho. Alam ko namang marupok ang duhod ko. Masaming na spinal cord ko. Murang na ang lola ko. Diba? Huwag kayong magsasabi, huwag yung isipin durang na kayo. Ang isipin mo, bata pa ako. Aabot pa ako ng 120 years old. Ang tanong, naniniwala po ba kayo na kayo abutin ng 120 years old? Anong hindi? Yung totoo, kayo po ba ay naniniwala ang aabot pa kayo ng 120 years old? Santa Faustina, tayo na nga lang ang pusa. Di ko naintindihan ng mga tao din eh. Si Moses nga, bagaman hindi siya nakapasok sa promised land, inabot pa siya ng 120 na edad. Bakit kamo? Sapagkat taglay niya ang lakas ng pangangatawan. Bagamat malapit na siyang uri ng Panginoon. Amen. Kung kayo may pananampalataya at di pinag-alinlangan kayo'y aabuti ng 120 years old, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen. So yun ang unang bagay na dapat tandaan. There is all authority has been given to Christ in heaven and on earth. Now the second thing on Christ's Great Commission is this. Let us go, preach the good news, and make disciples of all nations. Saan ko po hinamo itong pangalawang bagay nito? Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 28 verse 19a, therefore go and make disciples of all nations. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, whether you like it or not, you must go and make disciples of all nations as told by Jesus himself to us. Amen. 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 Ano ba ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16? Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Amen. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang malakas na Panginoon. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, saan man dapat dalhin
ang mensahe kapahayagan ng Diyos, maniwala kayo, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Wala yatang palakpak sa Panginoon. Ang ibig sabihin po, saan man damo kayo nandoroon, mapa-prayer meeting man, mapa-mass media, mapa-social media, wala tayong ibang dadalhin kundi ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. For example, yung pong himpilang DWXI, sa loob ng 40 taon, ginamit ng Panginoon ang maliit na himpilan. Noong una, bago napunta kay Brother Mike, ang himpilan yan, ibang programa ang naririnig. At iilan lang ang taga-subaybay niyan. Subalit, sa kamay ng Panginoong Yahweh El Shaddai, at sa mabuting balitang inihahayag ng ating pulong lingkod, ginamit ang istasyon yan upang ang mga dating walang nakikinig, tinututukan at higit pang tinututukan magpahanggang sa kasalukuyan. Amen? At hindi lang radyo, mayroong telebisyon. Ay dapat nga, nasa 32 years na. Ang gawaing playback sa telebisyon. Kaya lang, nasa 28 years pa lamang ang El Shaddai playback sa TV. Pinatigil noong 2020 dahil sa pandemic. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, ang mga mensahe kapahayagan ni Yahweh El Shaddai nagamit pa rin sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng Facebook, upang ang mensahe nagpapagaling hatid ni Yahweh El Shaddai ay patuloy at higit na patuloy na maligtas. Amen? So yan ang pangalawang bagay na dapat tandaan. Go and make disciples of all nations. The third one is, there is baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi sa Matthew 28, verse 19b, baptizing them. Sino yung them na tinutukoy? Tayo lahat na mga tinawag ng Diyos. Tayo mga binyagang Katoliko. Maniwala na sinabi ni Jesus, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Alam niyo po sa aking nasaksihan, noong mga tayo nagpasama-sama ako, nagpapamo sa mga outreach niya, ang sabi niya, may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Ang iba, nasa in the name of the Father pa lang, nagpadalibang sign of the cross. Bakit? Sabi niya, in the name of the Father, Father pala, huwag kayong magmadali. Kaya tuloy, pati ang inyong abang lingkod, nahawa rin sa kanya, sa explosion ng panganay Espiritu. Amen? Ulitin natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, sampalatayanan natin ang kabanal-banalang tatlo sa iisang Diyos kapag tayo'y nabinyagan, hindi lang sa tubig, kundi sa Espiritu ng Diyos. Amen.
Purihin natin ang Panginoon. Kaya mahalaga po sa ating mga mananampalatayang Katoliko ang sumampalataya sa kabanal-banalang Santa Cruz ng isang Diyos. And that's the declaration of our faith. Whether we like it or not, i-declare natin ang pananalig at pananampalataya kapag tayo nagkakantanda ng krus. Ang iba, sign of the cross ng takot. Hindi po natin alam. Kaya tayo nagsa-sign of the cross, nangangahulugan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, tayo ay kanyang iniligtas. Amen. Grabe ang palakpak ng Panginoon. Don't forget na sumampalataya sa kapanalbanan ng San Carlo sa iisang Diyos. So tandaan po natin, the first thing on Christ's Great Commission, there is all power and authority in heaven and on earth. Amen. Second thing, we must go and make disciples of all nations. The third thing, there is baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lastly, baka yung ating choir ng BCDA hindi makapagkanta sa misa mamaya. Kawawa naman. The fourth thing on Christ's Great Commission is this. Let us teach everyone to obey everything the Lord had commanded us. Ano po ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 20? And teaching them to obey everything I have commanded you. Everything I have commanded you. You're my everything. And surely, sabi ni Jesus, I am with you always to the very end of the age. Yung palakpak ninyo sa Panginoon. Lahat na ipinag-utos sa atin ng Panginoon, dapat nating sundin. Amen? Pag sinabing pumalakpak ng malakas sa Panginoon, pag sinabing sumigaw ng malakas sa ating Panginoon, pag sinabing tumalo ng pito, pag sinabing pumalakpak, sasabihin ng mga nanonood, mga sirang-ulo yata ang mga nandito sa chapel na yan. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Sabi nga ni San Pablo, di baling nasira ang aking ulo, hindi ito para sa akin, ito ay para sa ating Panginoon. Amen? Naliwanag na sinabi ng Panginoon, turo ang sumunod. Saan? Sa lahat ng pinag-utos. Another example sa gawain ito. Anong pinapagawa sa atin? Gumawa ng isang bagay na base sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga drawing.
mag-drawing ng kung ano-ano. Ilalakit sa prayer requests. Itataas. At tutugunin ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Yan ang masaksihan ng buong prayer partner sa loob ng 40 taon. Mula sa humble beginnings nito at magpahanggang sa kasalukuyan, ang gawain ni El Shaddai, ano man ang panahon, hindi titigil. Hindi titigil. Hindi titigil. Purihin si Yahweh El Shaddai. Kung tayo'y patuloy na manalig at mananampalataya sa buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, naalala ko yung kinuwento ng ating Mount Bishop Ted Bacani, yung isang mama, isa sa mga taong doon sa simbahan, ay nataong Easter recollection. Ang sabi ng pare, tayo nagkakatipon dahil kay Kristo Jesus. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Tuloy pa rin ang homilya ng pare. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that he gave his one and only Son. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Tuloy pa rin ang homily ng pare, repent and believe in the gospel. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Alam mo yung ginawa ng mama? Dinuro yung mama, sabi, isang hiling pa. Pag yung bibig mo, marinig ko, palalagyan ko yan ng aking tape. Ang sabi ng mama, yan ang di ko narinig. Hallelujah. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Alam mo, pagdating sa kwento, dyan tayo natutuwa eh. Kumbaga parang jokes. Bagamat nakakatawa, pero may laman. Base sa mensahe at kapahayagan ng Panginoon. Do you believe that? Purihin natin ang Panginoon. And to conclude this message, inanyayahan ko po kayo tumayo. Manampalataya tayo parangalan sa kabanal-banalang santatlo sa isang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng ating simpleng panalangin, awitin natin at ideklara, we are gathered here in Jesus' name. Acts of Trinity song. We are gathered here. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises.
Ikaw ang Diyos Ama na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang bugtong na anak na siyang salita na naging tao at nagipamunay sa amin. Ikaw ang Diyos Espiritu nagtuturo at nag-aaliw sa bawat isa. Tunay nga na kayo po ang tatlong persona sa isang Diyos. Naniniwala ako na sa iyong makapangyarihang pangalan, Ama, Anak at Espiritu Santo, tunay nga na patuloy namin kayo pinangangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita tungkol sa Great Commission na kung saan ikaw, Panginoon, sabi, all authority in heaven and on earth has been given unto you. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them everything you have commanded us. And surely you are with us always to the very end of the age. Kaya, Panginoon, maraming salamat at patuloy mo kaming sinamahan sa iyong banal na pag-iipon. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming samahan, ingatan at gabayan upang sa gayon tanging pangalan mo lamang ang siya po namin may tatakas. Pagpalayo po ang mga taga-subaybay, mga nanood sa digital platforms ng Kapahayagan TV, YouTube channel at Facebook page. Pagpalayo po rin po lahat na nandito sa chapel na ito. Maging ang nagtaguyod ng gawain mo mula sa core team hanggang sa ministry heads, kasama ang mga mag-aawit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa dakong ito. Sila po ay patuloy na pagpalain. Sundan ang iyong mga tanda, himala, kapapalathan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Kasama rin namin pinapanalangin ang mabuting kalusugan ng aming minamahal ng punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. Patuloy mong bigyan ng maliwanag na boses upang sa kanyang paghahayag ng mensahe ng nagpapadali ay patuloy na magsigawan ang iyong makapangyarihang pangalan. Patuloy mo rin pagpalain ang aming assistant servant leader, Brother Michael Velarde Jr. sa kanyang patuloy ng pag-assist sa gawain mo at sa Delta Broadcasting System Incorporated. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo rin siyang gamitin upang may hayag ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, inyo pong itaas ang mga daladalahan at tayo po'y tulog sa ating panalangin at maging kayo mga nanonood sa Kapahayagan TV, the channel of God's Greater Glory sa YouTube at sa Facebook. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, maaari po kayo mag-like, share at subscribe sa channel na ito. Pindutin ang notification bell para sa pinakahuling videos at live streaming at chat na kayo po'y patuloy na pagpaya. At upang sa gayon, may bahagi at gawing viral, trending, fresh at hot topic ang mga mensahe kapahayagan na pinapahagi na ito dito sa pamamagitan ng video na ito. Taas sa lahat ng yan, Diyos ang makapangyarihan, pagpalayo po at paspasan ang lahat ng mga hawak ng aming mga kapatid
ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na aming tinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangka upang ang sino makahipoy sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa putih papel ng aming mga kahilingan, aming pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng husuntakan, siksik, liglig at umaatay. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong kalakasan at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, kaysa rin ng panambitang panalangin ni Santa Faustina Kowalska, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na mabathalang awa, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 and amen. God bless, and let's give Him thanks with a grateful heart. God bless you all.